Susunod na ang Kasanggamo ang Langit. Good news mga kaabante, dahil ang inyong number one tabloid, di lang radyo, TV pa. Mapapanood ang Abante sa Sky Cable Channel 85, Converge, TCL Smart TV, Blast TV, Samsung TV Plus, at mapapakinggan rin kami sa DWAR 1494 Abante Radio. Dahil dito ang best, Abante ang best. Balita, entertainment, sports, tulong. Ang mga opinyon at pananaw sa programang ito ay para sa mga host at guest lamang at hindi sumasalamin sa opinyon at pananaw ng himpilan. KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, Golden Dove Awards, Hall of Fame. CMMA, Catholic Mass Media Awards, Hall of Fame. Rotary Club of Manila, Journalism Awards, Hall of Fame. PMPC, Philippine Movie Press Club, Award of Excellence, Hall of Fame. Ladies and gentlemen, the multi-awarded broadcast journalist and the recipient of the Living Legend of Philippine Radio during the United Nations World Radio Day 2019, Ray Langit. Hi! Hello! Ray Langit po. Alright, we are back once again. Back to the activities. Sa pagkutuli po ng ating palantunang Kasanggamo Langit. But Monday na naman. Umpisa na naman mga kaibigan ng talakayan. Umpisa na naman ang mga challenges. Umpisa na naman ang iba't ibang mga issues na dapat i-share natin sa bayan ng Pilipino. And kung nakahanda na kayo mga kaibigan, pasadamo na natin ang ating top stories. At maya-maya, meron tayong headline. Oy, flash report pala, ha? As pagkatapos po ng headline mga kaibigan, may flash report tayo. May kaugnayan doon sa 8 mga opisyales ng DPWH ang sisibakin. Abangan po ninyo yung mga kaibigan. Meanwhile, pagtaas ang petrolyo, inaasahan na naman bukas. Last week, nagpadama ng katiting na reduction. Ngayon, balik na naman sa dati. Ha? Taas na naman mga kaibigan. Ang diesel posibleng 10 to 30 centavos. Gayun din ang pagtaas ng gasolina at ang kerosene posibleng 20 to 30 centavos. Okay? Ilang personalidad mga kaibigan ang ipatatawag daw ng Blue Ribbon Committee. 83 mga foreign nationals ang pinagdadagip mga kaibigan ng immigration dito sa may bahagi po ng Baclaran Mall. Maya-maya pag-uusapan natin yan. NCRPO, may kaugnayan sa traslasyon, naging pangkalatang mapayapa. Pero umabot naman na mahigit na 30 oras, 31 hours. Aray, first time na nangyari ito. Kung kailan ang hangad ay bawasan, ang haba ng traslasyon dumoble. Hindi naman dumoble, umakyat pa. Ayon kay Senator Lacson, itutuloy sa Enero 19 ang probe ng Flood Control Project Anomalies. Ang ICI tuloy sa kanyang investigation sa kabila pa din ng sinasabing pagkakabuwag nito. Palas, binigyan naman ng due process ang nasibak na Army Colonel. DOH, tigdas. Medyo alerto po tayo mga kaibigan sa mga kumakalat ng iba't ibang uri po ng karamdaman. Tigdas, maaaring maawi ito sa pneumonia kung hindi raw ito maagapan. Busway Kamuning, pansamantalang isinara, bahagi pa rin ng kanilang repair sa Mount Kamuning Overpass. Yung pong torre ito. Yung pinakamataas na torre mga kaibigan. Nagkakasakit sa evacuation center. Dito po sa Albay. Karamihan na yung mga bata dahil sa init ng tent na kanilang kinalagyan sa evacuation center. Henry Alcantara Hernandez, marikasuhan ng perjury kapag ka nag-recant sa kanilang mga testimonya.
Ayon kay Senator Lacson, may allowable si Senator Amy sa national budget. Ha? Totoo ba yan? Ito'y tinanggi naman sa kabilang banda. Walang katotohanan yan, ang sabi ni Senator Amy kaugnay ng pahayag ni Senator Ping. Umakyat sa 63 ang tinamaan na tigdas ayon sa DOJ. Eco Waste Coalition, dismayado sa iniwanang basura nitong nakalipas na translasyon. Bagi pa rin ang ating top stories, bagi pa rin ang ating mga headlines, Pangulong BBM, ipinagutos ang pag-iipit ng alokasyon ngayong 2026 budget. DOJ, nilinaw na hindi pa opisyal na binabawi ni Henry Alcantara yung kanyang naging pahayag kaugnay pa rin ng flood control anomaly. Kaso na super flu sa bansa, umabot na sa 63 ayon sa DOH. PNP ginit na legal at dumaan sa proseso ang pagkakakumpiska sa mga luxury cars nitong si Saldico. Dating Senator Drilon, tinawag na dead body ang ICI dahil sa kawalan ng aksyon ng Pangulong BBM. LTO nagpalabas ng show cause order laban sa traffic enforcer na nagmamayari ng motorsiklo dahil sa paglabag sa batas trapiko. Pangulong BBM posibleng sampahan daw ng impeachment complaint sa pagbabalik ng session ng Kamara. Suporta sa pagbuo ng Joint Congressional Oversight Committee para sa NAYA's 2026 National Budget, tiniyak ng minorya sa Kamara. NUP, hiniling sa ethics panel ang pagsasailalim ni Representative Barsaga sa Comprehensive Fitness Determination. Apat ang nasabi sa mahigit na 30 oras na traslasyon. Pag-alboroto ng Bulkan Mayon, posibleng tumagal ng 6 na buwan ayon sa PHIVOLCS. Mas mahigpit na investigasyon sa Cebulan shooting incident, pinagutos ng PNP sa labas ng ating bansa. Malawakang thus far naranasan sa Australia kasabay ng matinding heatwave. Trump, higit na kinakailangan makuha ang Greenland bago pa ang gawin nito ng China at Russia. Matindi, ha? Balitang special, lechon. Yung mga mahilig sa lechon, mga kaibigan. Lechon Festival, ibabalik daw ng QC. Aba, sumabay na kayo. Pero mga kaibigan, narito na ating flash report. Alamin natin exactly kung ano po ang detalye ng report na ito na may kaugnayan sa 8 mga opisyalis ng DPWH na sisibakin. May pagulat ang ating si Aiza Mirafuentes. Flash report. Ray, sisibakin sa pwesto ang 8 opisyal ng Department of Public Works and Highways dahil sa issue ng anomalya. 4 sa kanila ay mga regional director, 2 assistant regional director at 2 district engineer. Sila ay sina Region 1 Regional Director Ronel Tan, Region 4 ARD Jobel Mendoza, Region 5 Regional Director Virgelio Eduarte at Region 7 Regional Director Danilo Villa. Habang sibak din sa pwesto sina Region 4B Officer in Charge Assistant Regional Director Neil Parala, Region 5 OIC RD Ronnie Villa Vega. Sisibakin din sina Metro Manila 3rd District Engineer Ruel Umali at si South Manila District Engineer Manny Bulusan. Ray, maliban sa 8 sisibakin, may 3 pang tatanggalin sa ahensya dahil naman sa di nila naabot ang qualification standards ng Civil Service Commission. Ito ay sina La Union 1st District Engineer Sherilyn Gonzalez, Iloilo City District Engineer Roy Pacanan at Leyte Engineer na si Peter Soco. Sisibakin sila sa ahensya sa oras na mapirmahan na ni Dizon ang kanilang termination letter. Ako, si Isaiah Mirafuentes. Abante. Thank you, Aiza. Si Aiza sa kanyang naging pagulat, Mirafuentes.
Pero mga kaibigan, tutukan lang po ang ilang pang mga init na mga issues na ating imay-imayin, tatalakayin para pakinabangan ng sampay ng Pilipino. Sa kabuuan ng ating planturang Kasanggabon Langit. Ano mang laban, kasangga mo ang langit. Ang mealtime stress, nakakasira ng fizz. Para stress alis, try Magnolia Chicken Templados. Easy lutuin for mommy. Sarap ang family. Magnolia Chicken Templados. Sarap made easy. Kung magbibiyahe sa mga lugar na may malaria, dapat ay maghanda upang maiwasang magkaroon ng karamdamang tulad nito. Kumonsulta sa doktor at minom ng prophylaxis bago, habang at pagkakagaling sa lugar. Magsuot ng mahabang damit at gumamit ng kulambong itinubog sa insecticide upang maiwasan na makagat ng lamok na nagdadala ng sakit na malaria. Abangan at panoorin ang inyong mga kasangga tuwing Sabado. Mapapanood rin kami sa Bilyonaryo News Channel at iba't ibang platforms. Ino po si Paring Ray. At ako naman si JR Langit. Laging tandaan. Sa anumang laban, kasangga mo ang langit. Alright, tuloy-tuloy tayo sa ating palantura Kasanggabaw Langit on a Monday. Bilis ng araw, ha? Enero 12, 2026. Alright. Talakay na tayo mga kaibigan sa ilang pa mga init na mga issues. Aba, sinabay pa, ha? Sinabay pa sa pag-alis ng ating Pangulong BBM patungo sa United Arab Emirates. Yung balita hinggil sa sinasabing sasampahan daw ng impeachment complaint. Ano ba yan? Okay, pasandahan natin sa mandali mga kaibigan ng balitang ito. Isiniwalat nitong si Caloocan 2nd District Representative Edgar Erice, posible raw, ha? Nasampahan ng impeachment complaint ng ating Pangulong BBM. Ayon kay Erice, may mga impormasyon siya nakuha na may ilang mga kongresista ang magsasampa raw ng impeachment complaint laban sa Pangulo nito pagpasok ng Pebrero ng susunod na buwan. Sa pagbabalik ng sesyon ng Kamara, sa naging payag ni Rize na hindi lamang si VP Sara Duterte ang si posibleng sampahan, pati ang Pangulo, ha? Lalo na sa darating na Pebrero, February 6, 2026, mag-expire ang one-year bar rule. Ayon kay Rize, dalawa ang pagkakaabangan ng susunod na buwan. Mukhang magiging exciting, pero tumangitong pangalanan ang mga kongresista na mag-aahin ng impeachment complaint laban sa ating Pangulong BBM. Hindi naman masabi ni Rize na makukuha ng dapat bilang mula sa Kongreso, dapat numero. Numbers game po ito, ha? Sa impeachment complaint laban sa Pangulo. Pinaliwanag naman ni Rize na hindi niya i-endorse ang anumang impeachment complaint laban sa Pangulo. Pero,
Ang may daragdag na lang ni Paring Ray, kaugnay po ng bagay at usaping ito. Alam po ninyo, ang usapin ng impeachment sa isang nakaupong Pangulo, kahit na nasa antas pa lamang ng forecast, ha? Ng possibility, ha? Ay, siyempre, mga forecast po yan, mga kaibigan hindi pa nangyayari, posibleng mangyari. Indikasyon niya ng maiting na tensyon politika. Tensyon politika sa loob ng Kongreso kapag ang impeachment ay nagiging madalas na paksa ng diskurso. Malinaw na may malalim na hidwaan sa pamahalaan na hindi kayang resolbahin sa likod ng saradong pinto, ng closed door at bulungan. Abay, ba't hindi? Hindi lamang ito tungkol sa personalidad ng Pangulo. Ito ay refleksyon ng kondisyon ng ating sistema, yung tinatawag nating checks and balances. Ang possibility ng impeachment ay paalala na ang kapangyarihan naging may kaakibat na pananagutan at ang tiwala ng Kongreso ay hindi otomatikong garantisado. Sa Kongreso, ang impeachment ay hindi dapat gamiting sandatang pampolitika, kundi constitutional na reminder. Remedyo po ito na kinakailangan ng malinaw na ebidensya, mabigat na batayan, bago maisakatuparan po yan. Para sa mga mamamayan, siyempre, mahalagang maging mapanuri, huwag magpapadala sa ingay ng politika. Yung tunay na tanong, kung may sapat bang dahilan, hindi kung may sapat na bilang. Ha? While sa iba, numbers game, obviously. Pero magkakaalaman eventually pagpasok po ng Pebrero. The mere talk of impeaching a sitting president is a trivial. It's a stress test of democratic institutions. If impeachment becomes a recurring political threat rather than a last constitutional resort, it risks cheapening accountability and weaponizing instability when the country needs not spectacle but substance, clear evidence, transparent processes, and leaders who place a national interest above partisan survival. Ano mang laban, kasangga mo ang langit. Kung magbibiyahe sa mga lugar na may malaria, dapat ay maghanda upang maiwasang magkaroon ng karamdamang tulad nito. Kumonsulta sa doktor at minom ng prophylaxis bago, habang at pagkakagaling sa lugar. Magsuot ng mahabang damit at gumamit ng kulambong itinubog sa insecticide upang maiwasan na makagat ng lamok na nagdadala ng sakit na malaria. Abangan at panoorin ang inyong mga kasangga tuwing Sabado. Mapapanood rin kami sa Bilyonaryo News Channel at iba't ibang platforms. Ino po si Paring Ray. At ako naman si JR Langit. Laging tandaan. Sa anumang laban, kasangga mo ang langit.
Alright, sa pagpapatuloy po natin planto lang Kasanggabaw Langit on a Monday. Meron pa tayong report mga kaibigan. Yung planong impeachment case, pag-uusapan natin, tinatalakay natin. Itong impeachment case lamang kay Pangulong BBM ay hindi raw isang press release. Alamin natin ang detalye ng report nito ng ating mga bante reporter, Mavic Trinidad. Abante Radio Live Report. Ang impeachment ay isang prosesong konstitusyonal, hindi isang press release. Ito ang binigyang din ni Deputy Speaker Paulo Ortega V matapos mabalita na may ilang grupo at kongresista na naghahanda na ng kasong impeachment laban kay PBBM. Sabi ni Ortega, ang impeachment ay isang seryoso at formal na prosesong itinakda ng konstitusyon. Ito ay dapat nakabatay sa matibay na ebidensya at hindi basta itinuturing na isang pampulitikang pahayag o anunsyo sa media o press release. Binigyan din ni Ortega ng anumang pagtatangkang magsimula ng impeachment proceedings ay kailangang tumugon sa mahigpit na pamantayang itinakda ng saligang batas at ang mga paratang lamang ay hindi sapat para sa isang ganitong pambihirang hakbang. Dagdag pa ni Ortega, ang mga paratang ay dapat may matibay at mapapatunayang mga katotohanan, mga sinumpaang salaysay at kapani-paniwalang dokumentasyon. Sabi pa ni Ortega na ang mababang kapulungan ng Kongreso ay patuloy na ginagabayan ng tungkuling konstitusyonal at pananagutang institusyonal at hindi naapektuhan ng mga espekulasyon o ingay sa politika. Ako si Mavic Trinidad. Abante! Thank you, Mavic Trinidad. Abante! Tuloy-tuloy tayo mga kaibigan sa ating malando na kasagabaw lang ito ng Monday. Sige, talakay natin ang higil mga kaibigan rito po sa isang issue na pumapandera ngayon. May gaugnayan mga kaibigan dito sa sinasabing pag-atras doon sa kanilang testimony. Naalala ko ninyo mga kaibigan, nagbigay na ng testimonya itong sila Henry Alcantara na may kaugnayan sa flood control anomalies. Okay. Lumilitaw mga kaibigan doon sa naging pahayag ng DOJ nang wala silang natatanggap na pagbawi at tinutukoy dito mga kaibigan yung official na withdrawal. Yung official na pagbawi ni dating Bulacan 1st District Henry Alcantara sa kanyang naunang salaysay. Ito'y kasunod ng ulat na nagaya naman itong si Alcantara ng kontra salaysay kung saan itinanggi ang pagtanggap ng kickback at ang pagkakasanggot sa manumalyang flood control projects. Ayon dito kay DOJ spokesperson Attorney Apollo Martinez, wala silang natatanggap o nare-review na anumang affidavit mula sa dating opisyal ng Department of Public Works and Highways. Ang dagdag pa niya, wala pa ring opisyal na recantation o pagbawi po ng pahayag na ginagawa itong si Alcantara. Ma-written man o verbal. Matatandaan dati ng inamin ni Alcantara yung pagkagadawit niya sa naturang anomalya kung saan nagsoli rin naman siya ng mahigit na 100 million. Yung nakita ho yung nasa ibabaw ng mesa na 100 million na sinasabing natanggap bilang kickback mula sa mga proyekto. Okay, kaugnay ng isyong niya mga kaibigan, yung kawalan ng opisyal na recantation nagpapakita sa batas na hindi sapat ang chismis. Hindi sapat ang statement ni Marites at Maricon. Dokumento at formal na proseso pa rin ang magiging batayan sa pananagutan. Ang paglilinaw ng DOJ mahalaga para mapanatili pa rin ang integridad ng investigation, maiwasan manipulation ng salaysay sa gitnang mataas na interes ng publiko. Ang naunang pag-amin at pagsasauli ng pondo ay hindi basa-basa na bubura ng hindi kumpirmadong pagbawi. Ang dapat pangunahan ng haka-haka ang hustisya. At ang katotohanan ay nakabatay sa ebidensya at formal na record. Ang pananagutan sa bilyong pisong anomalya ay hindi dapat malusutan ng biglang pagbabago ng salaysay. Ano ba yan?
pwedeng bawiin ng basta-basta kapag ka hindi ka naging state witness. Ganun ba yan? Ang malinaw at transparent na proseso ng DOJ ay susi sa tiwala ng publiko. Nakabantay mga kaibigan ng sabay ng Pilipino. They are watching. We are watching. We are observing. Justice cannot hinge on rumors of recantation. It must stand on sworn statements, evidence, and accountability. Backtracking without due process only deepens public suspicion that powerful interests are at work. Ano mang laban, kasangga mo ang langit. Hinati ang mahigit sa 12 milyong Pilipino ang nabubuhay sa labas ng Pilipinas. Ito ang kanilang mga kwento. Di ko inakalang tayo'y mawawalay at luha'y papatak sa bawat paghihintay. Sa tuwing ako'y lalayag, ang bangko'y lakas, nagaling sa pag-asang pag-ibig mo'y wagas. Ang tinig mo'y ligaya sa aking pag-iisa. Biyaheng langit ni Paring Ray, hatid pa ay saya. Pauwi na ako, konting tiis pa. Dala ko ay ginhawa kay gandang umaga. Abangan mo ako, huwag nang mainip. Paangkas, Paring Ray, sa biyaheng langit. Una-una, nais ko magpasalamat po rito sa ating world-class Global Awards. And ito po ang second year ng inyong bang likod, Modesty, sa pagkilala bilang outstanding anchorman, bilang news anchor sa aming home studio. Ito po ang Abante Radio Television at gayon din po sa Billionaire News Channel na aming palanto ng Kasanggabaw Langit. Nasumasa inyo po mga kaibigan sa radio ng daily, Monday hanggang Friday at Saturday naman sa Billionaire News Channel. Maraming salamat po once again and more power po sa organizer ng distinguished na world-class Global Awards naming tinanggap. Alright, tuloy-tuloy tayo sa ating mulan na Kasanggabaw Langit on Monday. Alamin natin mga kaibigan ang schedule ng ating Pangulong BBM patungo po sa UAE, United Arab Emirates. Pero ang ating First Lady ata nauna na, di ba? O sige, alamin natin mga kaibigan ang nagpaiwan. Nagpaiwan dito sa Pilipinas, hindi sa mama eh.
Ang nagpaiwan mga kaibigan ng ating veteran broadcaster, reporter, Eileen Taliping. Abante Radyo Live Report. Sky, hindi makakasabay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang biyahe sa Abu Dhabi ngayong Lunes si First Lady Liza Araneta Marcos dahil nauna na itong umalis nitong Sabado para sa 4 na araw na working visit nito sa United Arab Emirates. Sa social media page ng unang ginang ay nakapost na dumalo na ito sa Dubai Exhibition Center nitong Sabado at nagkaroon din ng libreng konsyerto para sa mga Pilipino sa UAE. Kinumusta na rin ng unang ginang ang mga overseas Filipino workers sa gitnang silangan at magiging abala sa kanyang mga aktibidad sa susunod na mga araw. Ngayong umaga nakatakda namang umalis ang Pangulong Marcos Jr. para dumalo sa Sustainability Week batay sa imbitasyon ni Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Maliit na delegasyon lamang ang kasama ng presidente sa kanyang biyahe simula ngayong Lunes, January 12 hanggang January 14. Ako si Eileen Taliping, Abante. Eileen! Yes, Sky. So, yung kaganapang ito, kagaya ng na-post natin at nakikita sa mga larawang ito, ito ay advance na get-together ng ating Pangulo sa ating mga OFWs na naroon sa UAE. Marami-rami yan, ha? Hindi, actually, ang unang diretso lang ng First Lady, Dubai. Kaya sa Dubai yan. Sa Dubai. So magkikita na lang sila sa Abu Dhabi ng Pangulo. Kung, depende kasi may sarili aktibidad ang First Lady at ang Pangulo din naman. So, pero malamang magkikita sila. Ang problema, hindi ba binabanggit sa amin ng Maro kung anong oras ang biyahe ng eroplano o biyahe ng presidente. Hanggang ngayong umaga, hindi pa sinasabi sa amin. Siyempre hindi siya sabihin, baka kumapit kayo sa sa buntot Wala, hindi siya gagamit ng mukhang commercial flight sa Sky. Commercial flight ba? Hindi chartered, ha? Hindi. Wala kasi siyang wala siyang bit na na media. Pero honestly, alam mo, napakaganda yung bonding kapag kang mga OFWs ang naroon. Masaya. Ako nasubukan ko na yan Nag-cover ako sa Russia. Ang dating Pangulong Duterte, nabubisita roon. Habang nagko-cover ako, pinaakit pa ako sa entablado para magsalita. Diyos me. Lalong uminit ang interaction sa ating mga OFWs. Kasi alam mo, lalo na Russia yan, ang layo niyan, di ba? Correct. Siyempre, iba ang feeling kapag may nakita ka na mga Pilipino, mga kababayan. Isa pang Ray Langit ang nagsalita doon. Di lalo na talagang mainit. Kahit gaano kalamig sa Russia, talagang iinit ang paligid doon kapag makasama ang dating presidente. So ganun sila. Iba ang feeling talaga kapag may makita kang kababayan. Yes, kaya dapat sa UAE kasama ka rin para makita nila Eileen Taliping. Ikaw ang hahanapin nila doon, Sky. At ikaw. At saka mabilisan kasi mga galaw pag kasama mo ang presidente talaga. Mahirap. Hindi na makakasabay ang lola. Ikaw talaga. Sabagay, tama ka riyan, Naalala ko nung kinover ko itong si dating Pangulong Ramos. Nagpunta rin sa Middle East. Wala nang alisan sa aeroplano, ha? Doon na sa aeroplano nagbibihis. Pagka pumaradang ganyan, bababa lang para magsalita at pagkatapos babalik ka agad sa aeroplano. Hindi, wala nang hotel, di na nag-hotel. Wala na. Yun ang pinaka-hotel, yung aeroplano. Kita mo, ang hirap talaga. Ganun mabilis ang schedule. Kaya ikaw, kapag halimbawa bumaba ka, nag-cover ka rin sa event ng presidente, dapat mabilis ka makabalik. Mauna ka sa presidente. Otherwise, mga pag-iiwanan ka. Ang pinakamabilis nga na biyahe namin nung sumasama ako sa presidente sa Saudi Arabia, 24 oras lang, Sky, walang tulog, nakakapagod. Ang hirap, puyat ang kalaban mo doon at pagod. Correct. Naranasan ko rin yung mga close in ni Presidente Ramos doon
binulungan ako, paring Ray, medyo hiwalay tayo ng konti sa presidente. Sabi ko, bakit? I-cover natin ng presidente. Hindi kasi sa iyo nagpapakuha ng picture yung mga OFWs eh. Na-insecure. Na-insecure sila sa'yo, Sky. Kinantsawan lang naman ako dahil kasi yung mga OFW, siyempre, alam nila ever since kabanding na natin sila sa mga palatuntunan natin. Kilala ka Lipas. naman talaga kasi pagdating sa mga OFW, Sky, dahil ikaw na nga yung patron nila, o di ba? Sarap Ikaw- pakinggan patron Patron ng mga OFW. Totoo Alright. yan, di ba? Doon pa sa kabilang istasyon ka, 2 istasyon. Ikaw na yon, ikaw na yung Ray Langit na tumutulong sa mga OFW. Kaya naman, hindi ka nila makakalimutan. Bukang bibig ka kahit saang panig ng mundo. Alright. Kung sa bagay, tama ka riyan, Eileen. Nasundan mo nung gawin natin yung programang to Saudi with Love na nirecognize ng Vatican, no less than ni Pope John Paul II, service to mankind ang tawag niya nung wala pa tayong gadget. Wala pa Oo. tayong texting, walang telephone. Libreng tawag ang binibigay natin sa kanila. Totoo yan, Sky. Oo, tama ka. Sige, next time, sabit ka sa buntot ng aeroplano. Oo, sige, paggagamit na ng chartered flight ang presidente. Balik sa'yo, Sky. Alright, very well mga kaibigan, ang veteran reporter, Eileen Talipig. Sige, balikin na natin mga kaibigan, isa pang issue Habang kino-coordinate ang ating resource person, maya-maya, pagka binuenas tayo, mahatak natin sa mga meetings, tayo ang susunod na, sandali lang ho. Meron mensahe rito si Erlinda. Gusto ko mensahe mo, Erlinda, Si Erlinda Antonio, sabi niya, hello, paring Ray. Inom ka muna ng rosemary tea. Mukhang siya may-ari ng rosemary tea. Bago mag-live, para hindi ka nahihirapan, health is wealth. Ano mo, Erlinda, sa totoo lang, napasabak ako kahapon. Kaya ganito ang boses ko ngayon, nagkakantsawan. Nagpunta kami ni Kasanggang JR sa Highland sa Tagaytay. Naku, grabe palang lamig ngayon doon. Ang lakas ng simoy ng hangin, malamig. Nag-golf nga kami. Pero ang sumasalubong sa amin, yung lamig, masarap, mag-i-enjoy ka. Yun lang nga, kaming 4. Medyo minalat na nung pag-uwi. Ayun, kasama po yun mga kaibigan sa mga challenges. Ang mga nakalaro namin ng golf, balikbayan kasi hindi ko matanggihan. Si paring Manny Calpito at saka si Dean Amado Valdez. Thank you so much po sa invitation. Yun lang nga talagang hindi natin mapigilan. Masarap pa na simoy na hangin. Matagal na akong hindi nakapaglalaro sa Highland. Pero napasabak ako. Kaya ang boses ko po garalgal nitong panahon ito. Anyway, stand by. We'll be right back. Ano mang laban, kasangga mo ang langit. Kung magbibiyahe sa mga lugar na may malaria, dapat ay maghanda upang maiwasang magkaroon ng karamdamang tulad nito. Kumonsulta sa doktor at minom ng prophylaxis bago, habang at pagkakagaling sa lugar. Magsuot ng mahabang damit at gumamit ng kulambong itinubog sa insecticide upang maiwasan na makagat ng lamok na nagdadala ng sakit na malaria.
Abangan at panoorin ang inyong mga kasangga tuwing Sabado. Mapapanood rin kami sa Bilyonaryo News Channel at iba't ibang platforms. Ino po si Paring Ray. At ako naman si JR Langit. Laging tandaan. Sa anumang laban, kasangga mo ang langit. Taus-puso po akong nagpapasalamat sa World Class Global Awards sa natanggap po namin parangal sa gabing ito. Isa pong malaking karangalan po ito at magsisilbi pong inspirasyon ito para po sa amin, para pagbutihan pa namin ang aming public service sa Kasanggamuang Langit. At sana po magpatuloy pa ang aming public service at magagandang mas marami pa po kaming matulungan mga kababayan na nangangailangan. Maraming salamat po. God bless. Alright, pasada natin sa madali mga kaibigan ang naging outcome po ng translasyon. Ha? O hindi naman kaila sa inyo mga kaibigan, bahagi po. Yan ang mga challenges ng ating mga devotees. 4 nga po ang nasawi. Ha? 4 ang nasawi and umakit po sa 31 hours. Diyos me, kung kailan intensyon na bawasan po. Gawing kalahati na lamang, gawing 12 oras na lamang, hanggang 15 hours na lamang ang traslasyon naging 31 pa. Ha? 4 na tao nga po mga kaibigan. 4 na katao ang nasawi sa kasagsagan po ng traslasyon. Mahigit na 30 oras ang pagbabalik po ng imahe ng ating Jesus Nazareno sa Minor Basilica, Quiapo. Ayon nga po kay Ginoong Arellano, mas mataas ang bilang ng mga nangasawi ngayong taong ito kung iambing po sa nakaraang traslasyon. Doon sa naging pahayag ni Dr. Cynthia Versosa, sila po ang chairperson ng Jose Reyes Memorial Medical Center. Ang 3 po ay kabilang sa 23 na mga pasyente na isinugod po sa kanila. Dead on arrival po yung 2, kapwa nag-collapse at isa ay na-revive sa ospital, subalit hindi rin po nagtagal at binawian din po ng buhay dahil atake po sa puso ang dahilan. Hindi pa malinaw kung kasama yung dun sa 4 ang photojournalist po na sinasabing hindi po related sa... Pero siya po yung nagko-cover din. Nagko-cover po. Media po ito Photojournalist po. Itong si Ito Son. Siya po ay naatake rin abang nagko-cover dyan sa Quirino Grandstand. Sa datos po ng Quiapo Church, umaabot ng 9,640,290 na mga devotees po ang lumahok sa tradisyonal na traslasyon ngayon pong 2026. Kung kailan binalak na bawasan po ang tagal nga ng traslasyon, doon lang lalo pang tumaas. Siguro reviewin po natin lalo na yung mga makikitid na karsada po, makikitid na halos hindi na po makadaan ang karo ng ating pong may kapal. Ano po? Ang pananampalataya po ay hindi pa dapat nauuwi sa trahedya. Yan po ang dapat nating inaaboy. Lalo na kung may malinaw na banta sa kaligtasan po ng mga devotees. Yung pagtaas ang bilang po ng mga nangasawi, yan po yung senyalis na kailangan muling suriin po natin yung crowd control at medical preparedness. Ang milyong-milyong deboto po
ay nangangailangan ng mas matibay na balanse sa pagitan po ng debosyon at seguridad. At buhay ng bawat deboto ay kasing halaga po ng kanilang pananampalataya. Hindi sapat ang tradisyon kung kapalit nito ay panganib at pagkasawi. Panahon na upang gawing makatao, ligtas at makabago ang pamamahala po sa ating translasyon. Faith should inspire lives, not end it through preventable risk. A religious tradition loses its moral ground when safety failures becomes an annual expectation. Ano mang laban, kasangga mo ang langit. Hinati ang mahigit sa 12 milyong Pilipino ang nabubuhay sa labas ng Pilipinas. Ito ang kanilang mga kwento. Di ko inakalang tayo'y mawawalay at luhay papatak sa bawat paghihintay. Sa tuwing ako'y lalayang, ang bangko'y lakas, nagalit sa pag-asang pag-ibig mo'y wagas. Ang tinig mo'y ligaya sa aking pag-iisa. Biyaheng langit ni Paring Ray, hatid pa ay saya. Pauwi na ako, konting tiis pa. Dala ko ay ginhawat kay gandang umaga. Abangan mo ako, huwag nang maiinip. Paangkas, Paring Ray, sa biyaheng langit. Una-una, nais ko magpasalamat po rito sa ating world-class Global Awards. And ito po ang second year ng inyong lingkod, Modesty, sa pagkilala bilang outstanding anchorman, bilang news anchor sa aming home studio. Ito po ang Abante Radio Television at gayon din po sa Billionaire News Channel na aming palanto ng Kasanggabaw Langit na sumasa inyo po mga kaibigan sa radio ng daily, Monday hanggang Friday at Saturday naman sa Billionaire News Channel. Maraming salamat po once again and more power po sa organizer ng distinguished na world-class Global Awards naming tinanggap. Alright, sa magpapatuloy po na ating planto na Kasanggabaw Langit on a Monday. At hinatak po namin mga kaibigan despite of our schedules, mga kaibigan. Napagbigyan tayo na sa kabilang communication natin ngayon. Pabatiin natin
And welcome po sa ating Malandunang Kasagabawang Langit sa Abante Radio Television. Miss Dana Sandoval, Immigration Officer, spokesperson po ng Bureau of Immigration po. Hi sir, magandang hapon. Magandang umaga po sa inyo and magandang umaga rin po sa lahat ng tumatangkilik ng inyong programa. Thank you once again. Ma'am, ano po yung exact dahilan ng operations na nagresulta po sa pagkaka-aresto, hindi ako nagkakamali, umabot ata ng 83 na mga foreign nationals diyan sa may Baclaran Mall? Yes, ito po ay isang talagang massive raid na ginawa po ng ating Intelligence Division after monitoring the presence of several illegal aliens in the area. At nung nag-conduct po ng pag-aresto ang ating Intel personnel, nakita po nila na talagang madami, 83 illegal aliens po ang nakita doon na involved in retail trade na ipinagpabawal po for foreign nationals. Ito pong 83 na ito ay binubuo po ng iba't ibang nationalities, pero karamihan po sa kanila, actually 68 of them are Bangladeshi nationals. There were 14 Chinese nationals at isa pong Indian national. Bali, ano po exactly ang paglabag po sa batas natin, batas ng immigration po, ang natuklasan nitong pagkakahuli po sa kanila? Iba-iba po kasi ang kanilang mga status when tiningnan po ito ng ating intelligence personnel. There were some who were undocumented, wala pong kaukulang dokumento or record. Meron pong mga turista pumasok. Meron po sa kanila, may mga ilan po sa kanila na merong mga valid visas naman like residents or working here. But ito pong mga visas na ito, using these visas to engage in retail trade ay still violation of the conditions of their stay. Kasi ang isang dayuhan po, ang isang foreign national, ay sa batas po hindi pinapayagan na mag-engage in retail trade, yung tingi-tinging pagtinda sa ating bansa upang hindi po maagawan ang mga kababayan natin ng oportunidad dito po sa mga ganitong uri ng trabaho. So ito po ay kahit meron silang valid visa nung sila po ay natagpuan, ito ay tinuturing pa rin natin na violation ng conditions of their stay. Medyo curious lamang po ako, Ma'am Dana, ano yung retail trade nila? Ano yan? Imported po ba yung mga binibenta nila o local din? Yung mga tinitinda po nila parang various mga damit, mga clothing, textile, mga kagamitan doon po sa isang shopping mall. So puro ito mga tindahan ng mga iba't ibang damit. Mukhang mga inimport din po ito mga damit na ito. Marami po yung mga peking damit, yung mga mga t-shirts, ganyan po. Yun po yung nakita natin during the operations. Yeah, natuklasan din po ba kung gano'n na katagal silang gumagawa nito at nag-ooperate at nagninegosyo po sa ating bansa? Mukhang matagal-tagal na rin po. That's why they got siguro lakas ng loob na dumami ng ganito kadami. Imagine, this is 80 plus, 83 individuals. So they were already that confident to be just nandun na talaga at harapan na ginagawa yung violation. Siguro without thinking that they will not with thinking na hindi sila aarestuhin po ng immigration. But ito nga po, nag-conduct po tayo ng ganito kasi nakikita natin na there are people there illegally working at wala pong mga hindi tama ang kanilang permits para magtrabaho doon. Yeah, Ma'am Dana, aside doon sa retail trade na kanilang negosyo at illegal employment, kasi common po yung online scam. Sila rin po ba involved dito? So far parang wala naman po tayo nakita na involvement dito dun sa isang sindikato na merong mga online scams. Ito po mukhang mga talagang mga nagtitinda doon sa
baklaran at may doon po sila engaged sa retail trade. So mukhang magkaiba po ang kanilang mga modus, but still we still consider these po as very important na pag-aresto kasi ito naman economic naman ang effect nito sa atin bukod dun sa mga scammers na mga sindikato. Ito po ibang uri ng epekto dahil directly inaagawan po ng trabaho yung mga kababayan natin na maaari sanang makakuha or makapag ganito pong mga uri ng trabaho dun sa area. I suppose nabibigyan naman sila ng due process rito sa pagkakahuli sa kanila. And ano po ang susunod na hakbang po ng immigration? Ano yan? Immediate deportation po ba ito? Hindi po, dadaan pa po ito ng deportation proceedings to confirm if there was really a violation doon sa conditions of their stay nila. Kapag napatunayan po, sila po ay haharap sa deportation. Ibig sabihin, paalisin po sila ng bansa. And with the deportation also comes blacklisting, meaning hindi po na sila mapapayagan na bumalik po ng Pilipinas. Yung pong mga supposedly nagkakanlong po sa kanila ng mga local o yung mga Pilipino po o yung iba naman pong nagtatrabaho ng illegal, yung po bang employer din nila ay may pananagutan rito, Ma'am Dana? Inaalam pa po natin kung sino, kung may mga connects po ito dito sa loob ng Pilipinas sa mga Pilipino kasi iyan po ay considered as also violation of the law dahil maaari po itong mag-fall under harboring illegal aliens kung ito po mga ito ay talagang tinutulungan ng ating kababayan at tinatago, pinoprotektahan, ayan po ay maaari nating kasuhan ng harboring illegal aliens. So bahagi po ito ng mas malawak na campaign po ng ating immigration laban po sa ating mga illegal aliens, lalo na sa mga commercial at mga business districts. Ano po? Yes, siguro it serves as a warning na rin po na yung mga foreign national na ganito, wag silang brazen masyado to be working harap-harapan po dito sa mga commercial establishments na ito. At dahil ang atin pong mga intelligence division are conducting surveillance, minomonitor po ang movements ng mga foreign nationals sa bansa. At pag may makita po na violation, gumagawa ng mga pang-abuso ng ganito sa atin pong sistema, ayan po ay aarestuhin natin at ipapadeport. And finally, Ma'am Dana, mensahe po ng ating Bureau of Immigration sa mga dayuhan plus doon sa ating mga kapwa Pilipino na tawag dito, nangungunsinti sa kanila at kumukup po. Yes, yung mga foreign nationals po, for the foreign nationals who are staying here in the Philippines, you are very much welcome, but you are expected to follow the laws and the policies of the Bureau of Immigration. So siguraduhin po natin, let us make sure that we comply with the law. We do not violate the law. We do not abuse our stay here in the Philippines because we could face deportation if we continue to brazenly abuse or not follow the laws of the country. Ito naman po sa mga kababayan natin that could be harboring ang mga ganito pong illegal aliens. Mag-isip-isip na po kayo kasi ito po meron din pong kaukulang kaso na kinakaharap ang any individual that aids illegal aliens to stay here in the Philippines. So yun lamang po, siguro malaking bagay po na nabigay natin tong impormasyon na ito sa ating mga kababayan, lalong-lalo na para they will also be on the lookout para dito po sa mga illegal aliens na maaari pong nasa paligid nila. Miss Dana, thank you so much. Once again, and more power po. Happy New Year and Happy Valentine. Salamat po. Happy New Year and Happy Valentine's Day. Salamat po. Alright, dari mga kaibigan, Miss Dana Sandoval, Immigration Officer, spokesperson ng Bureau of Immigration. Ano mang laban, kasangga mo ang langit.
pagbibiyahe sa mga lugar na may malaria, dapat ay maghanda upang maiwasang magkaroon ng karamdamang tulad nito. Kumonsulta sa doktor at minom ng prophylaxis bago, habang at pagkakagaling sa lugar. Magsuot ng mahabang damit at gumamit ng kulambong itinubog sa insecticide upang maiwasan na makagat ng lamok na nagdadala ng sakit na malaria. Abangan at panoorin ang inyong mga kasangga tuwing Sabado. Mapapanood rin kami sa Bilyonaryo News Channel at iba't ibang platforms. Ino po si Paring Ray. At ako naman si JR Langit. Laging tandaan. Sa anumang laban, kasangga mo ang langit. Taos-puso po ako nagpapasalamat sa World Class Global Awards sa natanggap po namin parangal sa gabing ito. Isa pong malaking karangalan po ito at magsisilbi pong inspirasyon ito para po sa amin, para pagbutihan pa namin ang aming public service sa Kasanggamuang Langit. At sana po magpatuloy pa ang aming public service at magagandang mas marami pa po kaming matulungan mga kababayan na nangangailangan. Maraming salamat po. God bless. Alright, tuloy-tuloy tayo sa ating pelantura Kasanggamuang Langit on a Monday. Once again, thank you so much po sa mga inspiring messages ng ating mga texters sa Facebook. Sina Ditals, thank you Ditals. Sina Erlinda Antonio, thank you so much po. Tristan Wyatt Gulay, good morning po. Willen Jake Araneta. Uy, ba? Big time, ha? Araneta ka, ha? Kamag-anak mo ang Coliseum, ha? Jovet Alguera, ang gandang araw po sa inyo. Sir Ray, Sir JR, Sir Lito Lapid, Abante Radio Television. And speaking of Abante Radio, nato na ang ating public service sa Abante Radio. Ang ating Lingkod Lapid, kasangga ni Langit. Sa bawat pagsubok at hamon ng buhay, sa oras ng karamdaman at panahon ng kahirapan, meron na maglingkod at maging kasangga ng bawat Pilipino. Matapang at tapisa sa pagbibigay pagkasabayan sa bayan, sa kapwa at kinabukas. Ang programa maghahatid ng tulong sa bawat Pilipinong nangangailangan. Lingkod Lapid, kasangga ni Langit. Alright, sa ating tuloy-tuloy na public service mga kaibigan, no let up, tuloy-tuloy, araw-araw, Lunes hanggang Biyernes, ha? Ito po ay may kaugnayan sa aming advocacy mission sa ating impila. Sineshare namin yung mga kaibigan ng mga apilang ito at tinutugunan, mabilis ang tinutugunan ng ating kasanggang JR Langit sa kanilang mga pangangailangan. Lahat ng iyan sa ating pelantura Kasanggamuang Langit sa pamamagitan po ng Abante Radio Television. Tuwing Biyernes mga kaibigan, iniisa-isa po yan ang ating kasanggang JR ang mga dumudulog sa isang buong linggo. Noong nakalipas na Biyernes mga kaibigan, ang pinakahuling dumulog sa atin ay si Leopardo Padagyag, di ba? Padayhag, brother. Ng Mantikao, Misamis Oriental, ba? Malayo-layo. Isang 79 years old na senior, patuloy na lumalaban para sa kanyang kalusugan. Siya po ay diabetes, mataas ang kolesterol at umihiling po ng tulong ng alalay na kinakailangan po niyang gamot. Lumapit sa atin upang meron pong pag-asa, naniniwala sa pamamagitan po ng ating malasakit at pagkakawang gawa ay madarama ang nag-iisang
paglaban po niya at tayo'y agape dyan para po matugunan niya. Ngayong araw na Lunes, mga kaibigan, ang bagong umapila po sa atin ay si Jovet Elguera ng Teresa Rizal. Ito yung kaibigan nating presidente, mga kaibigan, ng Blind Mature Organizations. Siya po kasi ay na-diagnose na may allergic rhinitis ba yan, ang tawag yan, at nasal polyp. Isa po siyang PWD. May kapansanan po sa paningin. Dahil limitado po ang kanyang kita sa mga panahon ito, sa pagmamasahe, hindi sapat ito para matustusan ang mga kinakailangan niyang gamot. Kinakailangan niyang laboratory test as well. Taos puso po siyang umaasa sa ating alalay, malasakit at tulong. Narito na po, mga kaibigan, ang kanilang mga mensahe sa ating public service portion, Lingkod Lapid, Kasangga ni Langit. Ako po ang apo ni Leopardo Padayag at ako po ay magtuturo sa kanya upang maibahagi niya ng maayos yung pagpapasalamat niya sa inyo. Okay. Wait lang. Okay na. Na ako Ako po si Leopardo Padayag. Tagapunta sa Silo, Muntica, Misamis Oriental. Nagpasalamat ako sa tulong namin sa amin. Sa akin, tulong sa akin. Maraming salamat po. Maraming salamat po Kay Lito Lapid. At Kasanggang Langit. At Advocacy Mission. Maraming sa pangunguna ni Senator Lito Lapid. Senador Lito Lapid. Ni Kasanggang Ray Langit. Kasanggang Langit. Ray Langit. Ha? Ray Langit. Ray Langit. Kang At Kasanggang GR Langit. Maraming salamat po. At ito po. Magandang araw po. Ako po si Jovet Elguera, taga Teresa Rizal, 48 years old, isang PWD, visually impaired. Na-diagnose po ako na may allergic rhinitis. Ito po yung reseta na mga gamot na kailangan bilihin. At may nakita po na nasal polyp sa aking ilong. Kailangan daw i-endoscopy. Wala po akong kakayahan na bumili ng gamot para po sa aking pang-laboratory. Sapat lamang po ang kinikita ko bilang masahe, sa pagmamasahe para sa aking family. Sa pambili ng gamot wala po akong kakayahan at sa pang-laboratory. Nawa po ay matulungan niyo ako. Maraming salamat po sa Lingkod Lapid, Kasangga ni Langit, Advocacy Mission sa pangunguna ni na Senator Lito Lapid, Kasanggang Sir Ray Langit at Kasanggang Sir JR Langit. Maraming salamat po and God bless po. Sa bawat pagsubok at hamon ng buhay, sa oras ng karamdaman at panahon ng kahirapan, meron na maglingkod at maging kasangga ng bawat Pilipino. Matapang at tapisa sa pagbibigay pag-asa sa bayan, sa kapwa at kinabukas. Ang programa maghahatid ng tulong sa bawat Pilipinong nangangailangan. Lingkod Lapid, Kasangga ni Langit. Ano mang laban, kasangga mo ang langit.
Kung magbibiyahe sa mga lugar na may malaria, dapat ay maghanda upang maiwasang magkaroon ng karamdamang tulad nito. Kumonsulta sa doktor at minom ng prophylaxis bago, habang at pagkakagaling sa lugar. Magsuot ng mahabang damit at gumamit ng kulambong itinubog sa insecticide upang maiwasan na makagat ng lamok na nagdadala ng sakit na malaria. Abangan at panoorin ang inyong mga kasangga tuwing Sabado. Mapapanood rin kami sa Bilyonaryo News Channel at iba't ibang platforms. Ino po si Paring Ray. At ako naman si JR Langit. Laging tandaan, Sa anumang laban, kasangga mo ang langit. Taus-puso po akong nagpapasalamat sa World Class Global Awards sa natanggap po namin parangal sa gabing ito. Isa pong malaking karangalan po ito at magkisilbi pong inspirasyon ito para po sa amin, para pagbutihan pa namin ang aming public service sa Kasanggamuang Langit. At sana po magpatuloy pa ang aming public service at magagandang mas marami pa po kaming matulungan mga kababayan na nangangailangan. Maraming salamat po. God bless. Alright, isang report na ating tatanggapin mga kaibigan. May kaugnayan po doon sa tinatawag na bawas bastos. Ba, okay to ha? Bawas bastos ng LTFRB. Ba, pagka hindi na wala ang bastos, kayo babawasan. Alamin natin mga kaibigan ang report nito na magagaling sa ating umaarangkada at umaabandang reporter na si Charmaine Ebong Camille. Abante Radyo Live Report. Patuloy na isinusulong ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang polisiyang bawal bastos. Bawal bastos ito, Ray, bilang bahagi ng programa. Bawal. Hindi bawas ha? Yes, bawal Kala ko bastos. bawas. Kundi sila mababawas. Yes, Ray. Bilang bahagi ito ng programang Ligtas, biyaheng serye upang maprotektahan ang kaligtasan at dignidad ng mga pasahero sa pampublikong transportasyon. Sa ilalim ng Republic Act 11313 o Safe Spaces Act, mahigpit na ipinagbabawal ang iba't ibang anyo ng gender-based sexual harassment, gaya ng catcalling, bastos at mapanirang pananalita, stalking at pagkuha ng o pag-post ng larawan at personal na detalye ng walang pahintulot. Ito ay alinsunod sa direktiba ng pamahalaan sa pamumuno ng Department of Transportation at ng LTFRB. Layunin ng polisiya na matiyak ang ligtas, maayos at makataong biyahe para sa lahat ng pasahero. Ako si Charmaine Abong. Alright, Charmaine Abong, abante! Thank you, Charmaine. At ngayon mga kaibigan, habol natin ang ating maikling episode na ito, ha? Ito po ay inspirational. Makalipas sa ating bisitahin, makalipas sa bisitahin ng kasanggating na makailang beses sa Amerika, ang South Korea, Australia, Guam, gayon din ang biyahe sa Hanoi, Vietnam, Singapore, Thailand, pagbisita sa Sydney, sa Russia, sa Canada, Jakarta, Indonesia, New York, Kuala Lumpur, at balik Singapore, South Korea, Honolulu, Hawaii, Hong Kong. Tulad ng mga napanood na natin, ang pagbisita kamakailan mga kaibigan ng ating kasanggatim sa Europa. Mula sa Rome, Italy, inikot ang Switzerland, Spain, France upang kumustahin ang ating mga OFWs. Na mga napadpad doon ng kapalaran para makipagsapalaran sa Europa. Ngayon naman,
lilipad tayo sa Macau. Yun sa hinihindang episode nito ng ating kasanggang JR Line. Kilalanin natin ang sining at kultura na matatagpuan sa bahagi ito ng Macau. Ito ang St. Paul Ruins sa Macau. Ang Mater Dei o mas kilala sa tawag na Church of St. Paul, ang pinakamalaki at pinakamagandang simbahan noong 17th century sa Macau. Isa ito sa mga natirang alaala ng mga Portuguese na minsan nang sumakop sa bansa. Mula 1557 hanggang 1999, napasailalim sa pamumuno ng mga Portuguese ang Macau. Ito ang nag-iisa at kahuli-hulihang European colony sa China. Kaya naman hanggang ngayon, makikita pa rin ang impluensya ng mga Portuguese sa syudad. Mula sa mga naiwang struktura, gusali, kalye at marami pang iba, nabibilang dito ang UNESCO Heritage Site na St. Paul Ruins. Taong 1580 nang simulang buuin ng mga Portuguese ang simbahan ng St. Paul sa Macau. Ito umano ay inaalay ng mga Portuguese kay St. Paul the Apostle. Taong 1595 at 1601, nasunog umano ang katedral ng St. Paul. 1602, nang muli itong buuin ng mga Heswita. Itinuturing itong one of the largest Catholic churches in Asia noong mga panahong iyon. Subalit sa kasamaang palad taong 1835, isang malakas na bagyo ang tumama sa Macau. Nagkaroon umano ng isang malaking sunog noon sa simbahan. Ang mga labi nito ang natitirang alaala ng dating pinakamatanda at pinakamalaking simbahan sa Asia. Makikitang ang harapan ng katedral ay nasa tuktok ng isang maliit na burol at mayroon itong 66 steps na hagdanan. Ang ruins ay nirestore ng Macanese government bilang isang museo. Sa ngayon, ang tanging harapan na lamang ng St. Paul's Cathedral ang makikita sa lugar. Ganun pa man, nananatili itong #1 iconic landmark ng Macau. Ano mang laban, kasangga mo ang langit. Hinati ang mahigit sa 12 milyong Pilipino ang nabubuhay sa labas ng Pilipinas. Ito ang kanilang mga kwento. Di ko inakalang tayo'y mawawalay at luhay papatak sa bawat paghihintay. Sa tuwing ako'y lalayag, ang bangko'y lakas, nagalit sa pag-asang pag-ibig mo'y wagas.
kasangga mo ang langit. Alright, time is up. Pansamantala mga mahalaw na tayo mga kaibigan. Susunod na po ang ating paring Eli Saludar. Fresh from Davao ito eh. Doon nag-golf ito sa Davao eh. Alright, sa kanyang inbox. Nide ko lang invitation mo paring Eli Saludar ha. Dahil nag-invite ito sila paring Manny Calpito, broadcaster inventor na tagal LA at itong si Dean Amado Valdez. Thank you so much mga pari ko. Medyo gininaw lang ako ng gusto rito sa Highlands. Ha? Highlands sa Tagaytay. Sobrang lamig. Pero masarap. Masarap naglalaro. Thank you, sabi ni JR Langit sa inyo, ha? Sa invitation ninyo. Pero mga kaibigan, as usual, sa kalapri po ng ating reportorial team, masaya ito, si Aisaya. Ha? Aisaya. Miro Fuentes, Mavic Trinidad, Aileen Taliping, Charmaine Ebong, ating production team, Bechay Ogie, Brian, Jaime, Sem, Alvin, Tere, Joseph, Creedy, Lean, Seb, Fred, at ang ating producer-director na si J.R. Langit. Hanggang sa muli, ito po si Paring Ray sa anumang laban, kasangga mong langit. Yo, alam ko marami tayo pinagdadaanan ng suliranin ngayon. Mga pagsubok, nakakapagod, yung iba nangangamba. Yung iba pagod na rin. Pero marami pa rin mga Pilipinong dumaman. Ako, hindi ako nag-aalala. Alam niyo kung bakit? Kasangga ko ang langit. Sa daming pinagdadaanan ng bansa sa ngayon, naghahanap ka ba ng tao na makakatugon? Buo ang loob, hindi takot maging pundasyon ng katarungan at katotohanan mapanoon. Hanggang ngayon, walang sawa ang paglilingkod sa mamamayan. Ang buhay itinataya para sa sinumpaan, pinaglilingkuran ang sambayanan. Kapag meron pasangga-sangga mo ay iisa lang, pinaglalaban ng katotohanan. Boses ng Pilipino at tulay maging ng mga kabataan. Nagmula sa tundo, galing man sa wala, pero hindi nahadlangan na marinig ng bansa. At sa labas nito, hindi rin matinag, kahit ilang ulit na rin na namiligrot mabidag. Para sa mga kababayan, isa lang ang sigurado, mula radyo hanggang sa Senado. Kasangga mo ang langit, subok na ng maraming taon. Huwag kailangan mo hanggang tumugon. Pag nadihado ka, huwag kang mangamba. Iba pa lang ang iyong kasangga. Tara, kasangga mo ang langit. Batikang